75 days na po itong ating mais. Medium size lang po sila, pero ang hahaba, oh. Ayan po, ang hahaba ng bunga. Ayan, oh, hanggang dulo. Ito, ganito, bibitak ito pag pag siguro mga maabot nitong 100 days, bibitak na po yan. Ganito po lahat yung mga bibitak po sa dulo nito pag 100 days na. Ayan, sunod-sunod. Nandito po tayo sa pinaka dalagitnaan. Kine-check natin yung ating mga mais yan, oh. Yan, bibitak po ito. Pag ito i-harvest na, ang hahaba ng ating mais. Yung kaliwat kanan, ang haba po hanggang dulo. So kaya sigurado ko bibitak po ito. 75 days yung ating mais. May mga malalaki din, no, ito. Pero sigurado ko ito bibitak ito. Ayan, siksik po yan sa foliar at tricky fertilizer. Ayan, wala din kayo makikitang mga damo dito sa ilalim. Ayan, try nyo po yung ating guide, try nyo po yung ating mga recommendation para maging ganito pong yung mais. Ayan, no? Ang hahaba ng ating mais, oh. Hanggang dulo talaga. May mga maliliit din po dito kagaya nito, pero may mga bunga po lahat yung mga maliliit. Ayan, oh. Ang hahaba ng bunga. Ito po yung ating kanal na dito po dumadaan yung ating tigapatubig. Kabila, ang lalaki. Ito pong mangyayari sa inyong mais kung patuloy kayong gagamit. Mag-uumpisa kayo at patuloy kayong gagamit ng tricky fertilizer. Steady lang po na 10 kabans yung ating ginagamit sa per hectare. 8 na urea, Viking Blue at 2 winner. So, ang lalaki po. Maski dun sa loob malalaki yung kanyang mga bunga. So, sigurado po tayo dyan na 10 tons per hectare ang maaani po natin dito. Ang tataas ng ating mais, oh. 10 feet po yung mga kanyan. So, ituloy nyo po yung panonood sa mga video natin para makuha po ninyo ang galing ng pagtatanim ng mais na ganito. Ika 5 taon na. Mag-6 na taon na tayong umaani ng 10 tons per hectare. Ito yung huli nating mais na tinanim. December 4 yata nung tinanim po natin ito. So ngayon ay February 8. Ito na talagang kasalukuyang nahuhulog po yung kanilang mga pollen. Napakakati po pag ngayon natin papatubigan to, pero after a week patubigan na rin natin po ito. Ang nice kong i-share sa inyo yung mga ginagastos po namin dito na kasi dito sa amin walang ulan. Dumidepende po lang po kami sa mga patubig. At ito po yung ating pinagmumulan ng patubig dito, Didos, pero malakas po ito. Ito lang po yung butas niya, pero itong halos kulang-kulang kalahating hektarya, 2 araw lang po na pinapatubigan. Kaya umaabot ng siguro humigit kumulang mga 80,000 yung aming ginagastos po dito. Kasama na yung harvester, yung pagpapa-combine harvester hanggang sa hakot. At kung minsan pag ito'y aming ibibilad, i-dry, sabihin natin na gagastos pa tayo ng additional mga 5,000 or sa isang hektarya. Pinaka-maximum na po yun, pinakamalaki na po yun. Pero kung minsan mga 2,500 sa drying, yan ang ginagastos po natin.
Kasi pag dito sa amin, pag binibilad namin siya, doon na rin kinukuha sa bilaran. Kaya ang ginagawa po namin, pag na-tracer na po ito, pinapahakot namin sa nag-tracer na po ilalagay sa bilaran, na doon na rin ikakalat, tapos ibibilad na lang namin. So mag-uupa kami ng magbibilad, magdra-dry, magsasan-dry. So that's approximately 2,500 to hanggang 5,000 yung aming expenses. So yun, at kapag aani ka ng ng 10 tons per hectare, malaking pera po yun. So hindi kami nanghinayang nagagastos ng hanggang 80,000 sa isang hektarya. Ito ay NK6410 BIP. Tama naman yung kanyang abono, walang foliar, pero late siya nagpatubig, kaya maliliit po yung mais at saka maliliit din po yung kanyang bunga. Kung timing sana ang patubig dito, siguro karamihan ng kanyang bunga ganito. Ayan, ito malalaki sana, pero late siya nagpatubig, kaya sayang ko, maliliit yung kanyang bunga. Napaka papayat ng kanyang puno dahil late siya nagpatubig. Kasabayan ko lang po ito na nagtanim. Ito yung ating mais, dahil timing tayo magpatubig, matataas po at malalaki yung ating mais. Yan po yung pero yung ating katabi na yan na late nagpatubig, hindi rin masyadong malalaki yung kanyang mais. Tingnan nyo po yung talagang matataas yung ating mais. Talagang pumuputi po siya. Binabanat siya ng power grower combo para lumaki yung kanyang bunga at yung kanyang puno. Kaya gumagamit tayo ng iba't ibang foliar. Meron tayong panglupa, yung 3K, para regenerative po siya. Tuloy lang po yung malakas na ani kahit hindi tayo nagdadagdag ng abono. Mayroon din tayong pampalaki, yung ANAA 400%, tapos yung power grower, bibitak po ito pag lalaki na. Tapos nandyan din po yung ating bibitol para kung halimbawa gusto nyong palakihin yung inyong mais, pwede. Pero hindi na tayo naglagay ng bibitol, malalaki na yung ating mais. Ang importante dito, 2 times tayong nag-spray dito ng heavyweight tandem para mabigat yung ating mais. Ayan o, ang lalaki na ng bunga, ang hahaba. Medium size pero ang hahaba ng bunga. Ganyan po yung mga mais na nilagyan ng tamang pataba. Hindi po malalaki yung kanyang puno, pero medium size yung kanyang bunga. Pero sigurado yan na aani ng 10 tons per hectare.